Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. At lumipat dito sa issue ng Manila Bay. Grabe, ha? Ha? Tingnan mo naman, oh. Alam mo, grabe ito, ha. Tiningnan ko ito, sabi ko, what a perfect shot. Talagang yung mga ibon. Ano kasi yan eh, yung mga ibon na yan, hindi yan pupunta dyan. Kare, sabi no iba, baka naman tinanim lang yung hinayupak ng mga ibon na yan. May takita kayong tali? Ani Mariano Quijano, welcome to Banateros. Salamat po. Ibig sabihin, kung hindi maganda na ang tanawin dyan, ang simoy ng hangin, yung mga ibon na yan, hindi yan pupunta dyan. Baka sabihin pa ng mga nega, baka naman tinali lang yan dyan, kaya nandyan sila. Talaga may topak na talaga kayo. Magpatingin na kayo sa mental. Medyo malala na. Ha? Isipin mo, ang ganda niyan, brado. Grabe. Alam mo ito gusto ko aminin. I have something to say to you, ha? Ang lalim, ha? I have confession to make. Nainis ako sa DENR. Nainis ako. Nainis talaga ako. Hindi man lang ako in-inform na may ganyang event. Sana kung may ganyang event, pinag-pray ko sila. Hindi rin talaga pupunta kasi takot ako sa tao. Mahawa na naman ako ng COVID. Tapos maghahika-hika na naman ako. Hindi na, ayoko na, ha? Hindi, diba? Isipin mo, talagang nano ko eh. Kung ako dilaw, nakita ko yan, abay gusto ko na malubog. As in, gusto ko na ma-shoot sa inodoro. At talagang, pwede gisingin mo na lang ako pag tapos na si Duterte. Alam mo yung ganun pakiramdam? Na pwede, pakigising na lang ako pag wala si Duterte. Kasi talagang, kahit anong bira namin pahiya kami. Mukha kaming tanga Araw-araw namin binibira si Duterte. Bakit gayaan? Sana kung pwede lang ako mag-suggest, Nagsasuggest na ako. Makinig kayo mga DENR, Makinig kayo. Sana bantayan yung 24 hours yan. Hindi ko alam kung paano, kung mayor isko, nananawagan ako sa'yo, hindi mo man ako kilala. Sana naman bantayan yung 24 hours yan. Tapos paliwanagan ninyo. Tapos sa gabi, yung tipong sa gabi, pwedeng pumunta yung tao. Hindi dun sa dagat baka naman malasing. Dumire-diretso na dun. Pero dun lang sa mismong baywalk lang, palakad-lakad, baliwanag, hindi nakakatakot, may naglalakad na marshals. Ang ganda nun, Sabi ko sa'yo, Mayor Isko, pag nagawa mo yan, naku! Mula sa City Hall, Malacanang ang diretso mo, Brad. Paganday mo lang yung baywalk na yan, gawin mong parang Miami Beach. Ganon, yung parang Miami Beach na ang ganda-ganda, tapos parang, naku, sabi ko sa'yo, from City Hall, Malacanang ang diretso mo. Kasi balita yan sa buong mundo Yung sigla ng Maynila na dati ang baho-baho nung panahon ni Atienza. Ha? Baho-baho dyan. Tapos magre-reklamo nga. Alam mo, naha-high blood ako. Kasi yung, eto kung ikaw yung dating mayor dyan, siguro mahihiya talaga ako Mahihiya ako na wala akong nagawa doon sa bayan ko noon. Doon sa lugar ko wala akong nagawa. Pero ang kapal na mukha mo, Brad. Ikaw pa yung pupuna at sasabihin mo, bakit? Anong ginagawa dyan? Ano nangyari dyan? Ikaw, mali yung ginawa nyo. Grabe sa kapal na mukha. Parang ang vitamins nito, anesthesia. Walang pakiramdam. Di ba, hindi ba kayo na kung ikaw yung mayor, wala kang ginawa dati. Yung amoy tae, basura, parang amoy na mga napkin, ganun. Kadiri di ba? Huwag tayo mag-ano-anuhan, pero ganyan talaga amoy dyan. Mas malansa pa sa di ba? Kasi alam ko yan, kasi dati nagsushow kami dyan. Yung dyan sa Baywalk dyan. Noon pa lang panahon namin, ang baho-baho na dyan. Kaya nga kahit may pagkain dyan, alam mo yung, syempre may pagkain ng banda, hindi ako kumakain.
Kasi habang kumakain ka na, nahihit-hit mo yung amoy ng tae, basura, tapos kakain ka sa tabi. Sabi ko nga, ang mga Pilipino, sabi ko nakakalungkot ha. Ito, walang biro to ha, daramdaman ko to noon. Nakakalungkot, ang mga Pilipino, tsinatsaga na lang. Kasi, wala na eh, no choice na. Ang pangit-pangit. Pero, sige na nga, basta lang may sabing, may napapasyalan tayo, tsinatsaga yung amoy. Ganun tayo nun eh. Tapos ngayong may pagbabago, kayo pang mga mayor na walang ginawa noon ang magrereklamo? Daig nyo pa yung sa sobrang kapal na mga mukha ninyo. Diba? Pambihira o. O tingnan mo abe, may papakita ako sa inyo. Panoorin nyo ito ha. Ginawa ko. Sana magustuhan ninyo ha. Kung ayaw ninyo, edi ayaw nyo. Basta maganda ito. Panoorin nyo ha. O ito. Walang kukurap. Maganda ito. Pasok, Byron. Ay, Byron tuloy. Sabi ko tuloy yung pangalan ko. Pasok, Banatbay! Wow, ang ganda naman dito. Teka, asan ba tayo? Boracay ba to? Baka naman Palawan. White Sunday. Ganda talaga. Ha? Manila Bay? Seryoso? Kinarir talaga ang paglinis ng basura dito. At talaga namang ginawa nilang pang world class ang pagpapaganda. For sure, madaming matutuwa dito. That looks exactly like Miami Beach. Wow guys, I gotta say, when we first came here and we saw the big mountains of sand, I didn't expect it to look this amazing once the sand is spread out. I'm just blown away. Kasi sobra ako natutuwa ngayon. Parang gusto ko lumangoy kasi hindi pa pwede. Lalangoy ako dito. Hindi ba pwede? Natutuwa ako kasi hindi lang sa beautification, kundi sinuprotektahan din niya yung mga naninirahan sa tubig. Tapos isa pa, makakatulong talaga to sa atin lahat. Kasi matagal na ako pupunta rito, bata pa lang ako. Ngayon lang ako nakita napakaganda. Masisiyahan ka ngayon dito sa Maynila sa panahon na ito. Sa panahon ng ating mahal na Pangulong Duterte. Eh kayo, ano masasabi nyo? Parang napakanega naman yan. Parang wala nang naging tama sa inyo ah. Tignan mo naman talaga ito. Kaya kayo napapasara eh. Coronavirus case ang report, tapos Manila ba yung ipapakita? Eh bakit nung panahon na nagrally dyan si Angel Locsin sa labas ng inyong istasyon, hindi nyo pinuna? Eh yan nga halos magpalit na mga mukha ng mga tao dyan eh. Brainwash pa more. Alam nyo, sa panahon ngayon, 2 tao lang ang maniniwala sa inyo. Kung hindi bayad, bobo, wala na kayong maloloko. Alam nyo kung bakit? Bukod sa kita namin, ramdam namin ang tunay na pagbabago na hatid ng gobyerno ni Duterte. Ina nyo. Ayan na, sana i-share niyo yan ha pagka atin pong pinalabas. I-share natin yan, ikalat natin para may ito mga hinayupak na ito mapahiya ha. Promise ha, don't forget to share that. Mamaya ipopost ko yan ha. Oh, di ba ang ganda-ganda lalo na yung vlogger na babae din sabi niya. Iyak ako. Lendino. Hindi pwedeng hindi ako kasali sa kagandahan ng Manila Bay. Ha? Ano to? Kayo lang? Ang magse-celebrate? Ako din, pasali. So sabi ko, ay gagamitan ko ng green screen. Tas may ano dyan sa Manila Bay. O, di ba? Bongga, parang nandun talaga ako sa eksena. O, di ba? Ibibigay ko nga yan kay ay susubukan ko. Sabihin ko, Sec Martin, baka naman pwede mong gawing commercial to sa PTV4. Sabihin natin, i-post nyo yan. Bekeneman, Sec Martin, Bekeneman. Screen cap ko yan, ha? Sabihin natin, Bekeneman, Sec Martin, i-post mo yan sa PTV. Ay, hirap na hirap kaya akong ginawa yun, ha? Mabilisan lang yun, sabi ko, buti na lang galing ni Aris. Si Aris ang nag-edit. Winner ka, Aris, you're the best, ha? O, ito pa. O, sige. Ito pa isang maganda, ha? Itong pang isang video. Gusto ko lang ipakita yung balita ng GMA. Ang ganda rin kasi ng mga sinabi ng mga tao doon. Panoorin din natin, ha? Para naman makapagpahinga yung boses ko dahil faus na ako. Husky voice na ako. Parang bedroom boys. Bedroom and I. Pasok. Sa kabila ng mga batikos, binuksan ngayong araw sa publiko ang White Sand Beachfront ng Manila Bay. Nakatutok si Von Aquino. Salamat Mark na sayaw.
One more time. Kasabay ng International Coastal Cleanup Day kaninang umaga, binuksan sa publiko ang beachfront ng Manila Bay hanggang bukas. Marahil dahil sa kasabikan, nagsiksikan sa entrada ang mga gustong pumasok sa beachfront, kaya't pinapila sila ng mga pulis at marshals at ginawang by batch ang pagpapapasok. Kita mo naman. Opo, excited na po. Hindi pa bukas yan ha? Paano pag nagbukas pa yan? Para bagong baywalk. Oh. Naharap man sa Di pa bukas kontrobersiya, yan, tuloy pa rin ang pansamantalang pagbubukas ng pinagandang bahaging ito ng Manila Bay. Sabi ng DNR, welcome ang publiko rito, pati na ang mga kritiko. Sa beachfront, wili ang mga tao sa pagsiselfie sa white sand. Meron pa ngang napatampisaw pero kinalaunan sinita. Bawal pa kasing maligo rito. Baho siguro yung paa nila kaya sinita sila doon. Before, pag pupunta kami dito, mabaho. At saka Kala ko yung paa yung mabaho. Sorry. Ang paligid. Muling iginiit ng DENR na hindi peligroso sa kalusugan at kalikasan ang dinurog na dolomite na ginawang white sand. Mga ano ito mga 4 times the size of ordinary sand ito. Ang kitmisek dyan. Kalalaki ng mga granules niya. Granules, sabi niya. Kaya hindi makapunta sa mata o ano. Tsaka walang dust, makita niyo wala Maging si Manila Mayor Isko Moreno at ibang matataas na opisyal ng mga ahensya ng gobyerno na katuwang sa Rehabilitation and Beautification Project ng Manila Bay naglibot sa beachfront. Today is the beginning of a better day for Manila Bay. Hindi rin naman kami papayag na anumang uri ng development na i-introduce sa lungsod ay makapaminsala sa kalusugan ng tao. Pero ang grupong pamalakayan na matagal na raw kumikilos para sa rehabilitasyon ng Manila Bay, nanawagan ng tunay na rehabilitasyon hindi lang dumping ng white sand sa dalampasigan. Sabi ni Simatu, hindi lang naman beach nourishment ang pinaggastusan ng gobyerno, kundi maging ang rehabilitasyon nito tulad ng paglilinis sa tubig at pagtanggal ng basura. Pero ang malaking bahagi raw ng rehabilitasyon ay ang pag-uugali at kultura ng mga tao pagdating sa tamang pagtatapon ng basura at pangangalaga sa karagatan. Sa paglalagay raw ng white sand dito, umaasa silang mababago nito ang kaisipan at paniniwala ng mga tao para pangalagaan ng Manila Bay. Hanggang alas 6 lang ng gabi binuksan ng beachfront. Bubuksan ulit ito bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At pansamantala muling isasara para sa pagpapatuloy ng proyekto. Iyak talaga ako. Juan Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Palakpakan! Pwede yung babanatan, walang social distancing. Kahit papaano, meron naman. Ayun naman, di naman katulad nung kay Angel Locsin. Sabi ko nga, di ba, di ka nakikinig ng video ko, yan ang hirap sa'yo Maka-comment yung nga kay Angel Locsin, magkapalit-palit na ng mukha dun Gustahan tayo, daming nadukutan dun Kung ako talaga dilawan, talagang mapipikon ako. Sabi ko, mantakin mo lahat ng news yun ang nakita. Siguro talagang pinatay nila yung kahit ano sila Kahit siguro, tawag dito, ABS-CBN parati sila. Kahit yung ABS-CBN, pinatay siguro nila. Diba, isip, eto this is not an exaggeration. To all my foreign friends out there, this is just partial opening of Manila Bay. It's not totally open. Partial only, meaning it's just a percentage. What if it's open? It's going to be so amazing. Mapapakanta ka talaga ng Amazing Grace. Dahil sa ganda Ang sarap siguro mag-quiet time dyan, di ba? Habang tinitingnan mo yung ganda ng creation ng Panginoon na binaboy ng tao. Hindi po, walang biro Kung ako talaga dyan, mapapaano ko, wow, grabe. Bakit? Isipin nyo ito lang, isaksak nyo to sa utak nyo. Ang ganda ng Pilipinas. Ang ganda na binigay ng Diyos sa atin. Sinira nating tao. Kaya nga yun ang gustong-gusto ko sa sinabi doon sa news na yun Yung ang pinakamatinding rehabilitasyon, yung rehabilitasyon ng utak natin. Na sana naman, pag tayo pupunta dyan, wag tayong, alam mo yung magbebebebel gum, tapos tatapon doon, di ba?
O kaya maninigarilyo, tas tatapon doon yung upos. Kasi minsan pag malinis, parang ang sarap tapunan. Di ba may ganun? Gusto mo yung utak mo na parang pag maputi, ang sarap talsikan ng kung ano-ano, ganun. Diba alam mo yun, yung ganun gusto mong dumihan? Kung may nakita kang magandang babae. Iisip naman ninyo ha. Tapos maganda ka rin, ikaw may medyo hipon, ganon. Diba? Parang, ang sarap gasgasin ng mukha nito. Ganon, diba? Pag maganda, parang sarap gasgasin ng mukha niya. Ganyan. Kasi may ganon tayo ugali sa utak natin eh. Pag maganda, parang sarap dumihan. Diba? Kasi ang ganda-ganda. Sa akin, sana naman tayo mga Pilipino, nananawagan ako sa inyo na ayan na ang gobyerno, pinalinis na, pinaganda na. Parang awa naman, please naman, wag nyo naman taihan. Ito, hindi ako nagbibiro ha. Isipin nyo, ginagawa ng mga Pilipino yan, tinataihan. Pupunta dun sa, may nako. Sabi ko sa inyo, sa Bora nga may gumagawa niya. Bora na yan ha, Bora. Hindi, ito, this is not an exaggeration. Pag yung mga, kaya nga babuti, pinagbawal yung pag-inom dyan. Kasi yung iba dyan, pag uminom sa Bora. Alam ko to kasi may mga barkada ako sira din ng ulo eh. Na talagang busit ako eh. Alam mo yon, pag nalasing, magsiswimming, susuka sa dagat. Hindi to nagbibiro ha. Bakit? Kasi para yung isda daw, ay hindi, totoo to. Di ba alam nyo na iba yan. Yung mga trip ng mga lasing, susuka doon para yung mga isda magpuntahan. Ganyan to tayong Pilipino, ganyan tayo kababoy. Marami sa atin ng ganyan, hindi ako nakakabuisit pero totoo. Kaya nga sana walang ganyan, sana walang, sana naman Mayor Isko, wag niyo lagyan ng inuman diyan. Walang yung ginawa ng mga dating administrasyon diyan, na nilagyan na nila dati ng mga barbar diyan, wag naman. Gawin sanang family oriented. 'Di ba? Anong pahinto-hinto po kayo? Hindi pa ako huminto. Bukas magpunta ako doon, maglakad muna at tama, Sunday, open bukas yan. Pero pili lang, sigurado ako dadagsain yan bukas. Kasi ngayon hindi pa masyadong na-announce. Ngayon, ang dami nang pumunta. Paano pa bukas? Open yan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, bukas yan. Sigurado akong dadagsain ng tao yan. Kaya, pupusta ko uli bukas, marami na namang report na negative. Sasabihin nila, dinagsa ng tao, hindi na kontrol ng gobyerno. Ang ganito. Yan, ganyan ang script bukas na ito mga media. Pusta ko sa inyo, bukas, maraming negative ang media na ilalabas. Itagaan nyo yan sa pato. Hindi ko alam to mga media kung gusto ba nilang umasenso yung bayan natin o gusto nilang masira talaga. Diba? Ewan ko ba eh.